Kung hindi mo naman kailangan yung super lakas na performance ng Poco X6 Pro at gusto mo ng mas budget-friendly na mid-range phone, baka eto na yung para sa'yo. Eto yung non-pro version na Poco X6 5G na maganda rin ang inangat kumpara sa last year's Poco X5. Snapdragon 7S Gen 2, hanggang 12 gigs ang RAM, hanggang 512 gigs yung internal storage, 1.5K Flow AMOLED display na may malupit na Gorilla Glass protection, naka-dual speakers, big battery and fast charging, at yes, meron na ring 4K video recording. Sulit ba para sa presyo? Mas panalo ba kumpara sa Pro? Pag-uusapan natin after mong mag-subscribe. 500k subs ang target namin ngayong 2024 at para makuha yan, gagalingan pa namin para sa inyo. So kung sakaling makatulong sa iyo itong video, subscribe at follow mo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech update. Okay, so skip na lang natin yung unboxing para mas mabilis. Ito na lang yung mga kasama sa box at para maiba naman, rekta na kaagad tayo sa performance. Ito kasi yung isa sa mga bago dito sa Poco X6 5G. Yung last year's Poco X5 ay naka-Snapdragon 695 5G lang na hindi kalakasan at yun din yung dahilan kung bakit wala tayong 4K video recording noon. So, buti na lang, hindi na ganun ngayon. Dito sa Poco X6 5G, gamit natin yung 4nm Snapdragon 7S Gen 2 at hindi naman ito yung super lakas na tipong flagship level ang performance tulad ng Dimensity 8300 Ultra ng X6 Pro, pero di hamak na mas maganda at mas capable naman to kumpara sa Snapdragon 695 5G. So nagrun ako ng Antutu benchmark at more than 500,000 points din yung nakuha namin, which is not bad for a budget-friendly mid-range phone. More than enough yung performance kung basic apps lang naman yung ginagamit mo. Pang FB, pang IG, banking apps, productivity apps, maaasahan mo itong Snapdragon 7S Gen 2. Yung RAM at storage natin malaki din. Hanggang 12 gigs yung physical memory, so kahit na meron tayong virtual RAM feature, hindi na natin yung kakailanganin. At kahit na wala tong micro SD card slot, I don't think na makukulangan ka sa storage. Kasi yung base model ay naka 256 gigs na storage na. At kung sakaling kailangan mo ng mas mataas pa, meron din silang ino-offer na half a terabyte or 512 gigs na internal storage. At para naman sa mga gamers natin dyan, nag-test ulit ako ng tatlo: ML, CODM at Genshin. So, eto yung gaming experience ko dito sa Poco X6 5G. Unahin muna natin yung less demanding na Mobile Legends. Dito meron tayong ultra graphics and super frame rates, so hanggang 90 FPS yung limit natin dyan. At tulad ng nakikita nyo dito, most of the time, more than 80 FPS talaga yung binibigay sa atin, even at ultra graphics. So, wala tayong problema dito. Kung mag-clash man, usually nasa 70 plus pa rin. 60 plus kung minsan, pero ang pinaka-importante, hindi tayo bumababa ng 60 FPS. So, smooth lang talaga yung buong laro ko. Ito naman yung available settings sa CODM. Mas mataas din naman kumpara sa mga entry-level phones at hanggang 60 FPS yung limit natin dito. Sa mga gamers na gumagamit ng gyro, good news dahil wala tayong delay dito. Tapos, pagdating sa mismong performance, halos lagi lang ding nasa 50 plus or almost 60 FPS. May isang pagkakataon na bumaba to ng 20 to 30 FPS for some reason. Hindi ko alam kung bakit, pero one time lang naman nangyari, kaya hindi malabong further optimizations lang din ang kailangan. At para naman sa Genshin Impact, sinet ko rin to sa highest preset, 60 FPS limit, at kung lakad-lakad lang naman yung gagawin, aabot tayo ng 40 plus FPS. Pero kapag may mga bakbaka na or nagbibitaw na tayo ng mga skills, pumapatak na lang to sa 20 to 30 plus FPS. Malalaro naman pero hindi talaga siya yung super smooth na experience, so mas maire-recommend ko pa rin kung ibababa na lang natin yung settings sa medium or kahit low settings para maging mas smooth at mas stable yung laro natin dito. At para naman sa mga magtatanong tungkol sa thermals, 24 degrees yung room temperature nung nag-test tayo at hindi naman to umabot ng 40 degrees sa tatlong games na tinest ko. Almost 40, so medyo warm na rin, ramdam na rin sa kamay at hindi malabong mag-init kapag nasa mainit na lugar tayo tapos wala man lang electric fan. Again, malaking factor ang room temperature sa pag-init ng phone natin. At gusto ko lang din klaruhin na hindi ito yung phone for hardcore gamers. Casual gaming yan, walang problema. Pero yung Genshin Impact, magdamag or extreme settings ng Farlight 84, hindi ito yung phone na para sa'yo. Alam mo kung kanino perfect to? Sa mga tao na mahilig manood ng movies. Same lang kasi yung display nito sa display ng mas mahal na Poco X6 Pro. 6.67-inch Flow AMOLED display
with 1.5K resolution, so slightly higher at mas sharp sa Full HD. 120Hz na rin yung refresh rate, fully covered ang DCI-P3 color gamut, at ang nagustuhan ko pa, protected na rin to ng Corning Gorilla Glass Victus. Yan yung second best glass protection ng Corning ngayon na dati rin ginagamit sa mga high-end na flagship phones. At speaking of high-end flagship phones, ang lakas ding maka-premium nitong sobrang nipis na side bezels. Kahit yung chin or yung bottom part manipis lang din. At maliit nga lang din pala yung front-facing camera. So, hindi rin malaking sagabal sa display. May in-display fingerprint scanner na rin yan. Again, lakas makasosyal na mabilis at accurate din sa test na ginawa ko. Kahit dampi lang, nababasa ka agad ng maayos yung daliri ko. At nasabi kong perfect to sa mga mahilig manood ng movies kasi ang ganda ng kulay dito. Matingkad, accurate colors, viewing angles, super goods din. Deep blacks, syempre. Tapos dito sa Netflix, meron tayong Widevine L1 security level at support na rin for Dolby Vision. So mapatao or anime man yung pinapanood ko, Day Shift, Sea Beast, Hero Academia, pati na rin yung Percy Jackson sa Disney Plus, sobrang solid ng watching experience. May pagka-oversaturated yung timpla ng kulay by default, pero pwede naman natin yung i-adjust sa settings para makuha yung mas natural na colors. At syempre malaking tulong din dyan yung speakers. Syempre dual speakers na rin yung ginamit dito sa X6 5G at tulad lang din sa Pro version, malakas at klaro yung tunog dito. Of course, hindi ko naman sinasabing flagship level yung sound quality, lalo na pagdating sa bass. So hindi para ikumpara sa iPhone or ROG. So ang sinasabi ko lang dito, for a mid-range phone, very good set of speakers to. Pero balik muna tayo saglit sa display. Since hindi lang naman to sa panonood maganda. Tulad nga ng sinabi ko kanina, 120Hz na rin yung refresh rate at dahil very capable na rin yung chipset, hindi masasayang yan. Smooth yung scrolling at pag na-navigate natin dito at very responsive din sa bawat pagpindot ko. Lalo na nung naglalaro ako. Now, pag-usapan naman natin yung camera. Tulad sa Pro version, meron din tayong 64 megapixel main shooter with OIS, 8 megapixel ultra-wide, 2 megapixel macro cam, at 16 megapixels na selfie camera. Ito yung mga kuha namin sa main sensor and for a budget-friendly mid-range device, very satisfied ako dito. Sure, hindi ganun kalawak yung dynamic range, lalo na dun sa comparison natin with the Pro version, mahihirapan sa mga against the light na shots, but still, andyan pa rin yung sharpness, andyan yung details, at para sa akin, mas maganda rin yung kulay ng photos dito. Wala akong napansing green tint at saktong tingkad lang din talaga para magmukhang buhay yung kuha. Solid na camera for a phone na wala pang 15,000 pesos. Indoor shots natin sa mga toys, kuha rin yung details. Portrait shots, tulad sa Pro version, okay na okay din yung pagkaka-blur ng background. Edge detection is not perfect. Kahit naman yung mga mas mahal na phones, nahihirapan din sa mga tikwas ng buhok. So good enough na rin to para sa akin. Tapos pagdating naman sa low light shots or nighttime photos, to be honest, soft yung kuha pero hindi naman sobrang sama. May mga nasubukan na akong mas maganda dito, so hindi ako super impressed. Pero masasabi ko pa rin naman na maayos yung exposure at passable pa rin yung quality overall. Yung ultra-wide camera, ganun din, hindi na masama for the price. Well, syempre hirap kumuha sa mga HDR shots, pero kung papaboran natin yung lighting or yung liwanag, pwedeng-pwede na akong pang-post lang naman sa social media. Eto naman yung samples gamit ang macro cam, hindi ako nagagandahan dyan. Tapos para naman sa selfies, nagustuhan ko yung kulay. May pagka-natural yung timpla na medyo pinapaputi tayo ng konti. Yung default filter, hindi naman sobrang lala, na tipong halos mabura na yung mukha natin. Yun nga lang, hindi rin siya ganun ka-sharp at malaki-laki din yung binababa ng quality kapag hindi nagaanong maliwanag sa lugar. So para makakuha ng magandang photos dito, dapat may magandang light source din tayo. At ang isa pang kinahihinayang ko dito at hinahanap ko talaga this 2024 ay yung 4K video recording sa front-facing camera na hindi pa rin natin nakuha sa X6 series ng Poco. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Poco X6 5G. Hanggang 1080p, 60fps yung pwede nating ma-record dito. So again, wala pa rin tayong 2K, wala pa rin tayong 4K resolution na mas maganda sana. Napansin ko rin na medyo makipot yung framing natin dito na okay lang naman kasi ibig sabihin yan meron tayong stabilization or EIS. So hindi maalog yung kuha natin dito. Yun nga lang napansin ko rin na medyo noisy or grainy yung gilid nitong video. So para sa akin hindi ganun kaganda yung front-facing camera nitong Poco X6 5G. Yung kulay para sa akin okay naman pero yun nga, hindi siya ganun kaganda overall. At gamit ko nga rin pala yung built-in microphone so let me know na lang din kung okay sa inyo yung parehong audio at video.
Yung videos gamit ang main camera ang nagustuhan ko. Again, sa last year's X5 kasi, hanggang 1080p lang tayo. This time hanggang 4K 30fps na sinamahan pa ng good stabilization. Hindi maalog yung kuha even at 4K resolution. So goods na goods to para sa akin. Tapos hindi rin nagpatalo pagdating sa colors, sharpness, and details. Wider dynamic range na lang talaga yung medyo kulang. But still, para sa akin, isa sa mga magiging panlaban nitong X6 5G, yung video capabilities ng main camera. Take note na may mga lumabas na phones na more than 15,000 pesos ang presyo pero hindi man lang makapag-record ng 4K video. So nung nagkaroon ng bagong under 15K with 4K, goods na yon. Kahit pa walang stabilization. Dito parehong meron. 4K video na may stabilization. So again, very competitive itong Poco X6 5G. Okay, so para naman sa battery and charging, mas mataas pa to ng konti kumpara sa Pro version kasi meron tayo ditong 5,100 mAh cell na may 67 watts na fast charging din. PC Mark battery test natin ay nasa 13 hours so hindi na rin talaga masama. One full day of use sa isang charge as long as hindi mo sasagad-sagarin sa gaming at posibleng ang isa't kalahating araw hanggang 2 araw pa yan kung light user ka lang naman at hindi laging naka-mobile data. Tapos kung sakali naman na may araw na sinagad mo yung paggamit at naubos mo kaagad yung battery, well, good news naman kasi wala pang isang oras yung charging time dito. Hindi ko nakikitang problema ang charging. 50 minutes lang yung inabot from 0 to 100%. Tapos syempre kung i-charge ka agad natin to kapag lobat na or around 20% na lang, mga 40 minutes lang yung aabutin. Okay, so bago pa natin makalimutan, isang mabilis na usapan lang pagdating sa build at design. Black, white, and blue yung available colors. Obviously, blue itong nasa atin ngayon. Mostly plastic, which is expected naman. At okay lang din kasi una, karamihan sa atin lalagyan din naman to ng protective case. Pangalawa, may official IP54 rating na rin kasi to. So, protektado na rin sa mga talsik ng tubig. At pangatlo, happy na ako sa Corning Gorilla Glass Victus na nilagay nila dito sa screen. Pagdating sa looks, malinis naman overall. Hindi ko lang gaanong trip yung parang extension ng camera module just to put the Poco branding. Pero naging signature na rin kasi nila yan, so okay na rin naman. Naka-flat frames na rin, so modern looking at elegant yung phone. At pagdating naman sa ergonomics, medyo sharp hawakan yung gilid dahil sa combo ng flat frames and flat back panel. Pero ang good news naman, magaan lang din to at around 181 grams. So hindi rin nakakangalay gamitin. MIUI 14 based on Android 13 pa rin yung operating system out of the box. So hindi siya katulad nung Pro version na naka-Android 14 at HyperOS na kaagad. Now, hindi naman dapat mag-alala masyado kasi sa marketing materials ng Poco, nakalagay na naka-HyperOS na kaagad to. So, most probably, makakakuha rin kaagad tayo ng update para doon. Yun nga lang, may downside pa rin kasi let's say 2 to 3 Android upgrades ang pangako ng Poco dito. After nung upgrade sa Android 14, counted na agad yon as one upgrade. Di tulad dun sa Poco X6 Pro na mag-uumpisa lang pagdating pa ng Android 15. Napansin ko rin na marami pa rin tayong bloatwares dito. So para mas madaling tanggalin, punta lang tayo sa settings, apps, manage apps, uninstall, at piliin nyo lang yung mga apps na hindi nyo kailangan. Other features bago tayo pumunta sa conclusion, signal sa Talk 'N Text SIM card ko okay naman. Sinubukan kong mag-video call sa Messenger at medyo malabo kumpara sa mismong video quality na nakukuha natin sa selfie cam. So hopefully maayos yan through software updates. Haptic feedback is good. May enjoy talaga natin yung vibration sa pagtatype dito. May IR blaster pa rin pang control sa mga appliances natin. At pagdating sa Wi-Fi connection, Wi-Fi 5 lang yung meron tayo dito. So hindi rin kasing ganda nung Wi-Fi 6 ng Pro version. Pero for most people, hindi naman problema to dahil mabilis pa rin naman. Okay, so unlike sa review ko ng Poco X6 Pro, alam ko na yung presyo habang nagre-record ako. 14,999 pesos ang SRP ng 8256 variant, 15,999 para sa 12256, at 17,999 naman para sa 12512. At syempre, hindi naman pwedeng mawala yung early bird promo ng Poco. So from January 11 to January 18, pwede na lang natin itong makuha for 13,990 to 16,999 pesos. Pros and cons, tapos balikan natin yung presyo. Para sa mga pros, unahin ko dito yung camera. Again, hindi ko sinasabing super ganda na tipong tatapat sa mga 25 to 30,000 pesos na phones, pero for under 15K, very impressed ako sa overall performance ng main camera.
At malaking dagdag dyan yung stable na 4K video recording. Yung performance maganda rin, hindi for hardcore gamers but still more than enough for our day-to-day tasks and even for casual gaming. Battery life is good, fast charging andyan din. Sobrang panalo ng display na again, may Gorilla Glass Victus protection pa, may IP54 rating, good sounding speakers, at malaking plus nga rin pala sa akin yung good haptic feedback kasi usually pangit ang haptics sa mga phones na 15K pababa. Para naman sa mga cons, yung bloatwares ang dami. Pwedeng i-uninstall pero sana mabawasan pa next time. Also, sana Android 14 and HyperOS na lang din out of the box tulad nung sa X6 Pro. Yung selfie camera kailangan pa rin i-improve. Sana maglagay na sila ng 4K video recording dyan dahil inuumpisahan na rin gawin ng ibang brands. Dapat maayos yung video quality sa Messenger, yung macro cam pamparami lang ng camera, at take note nga rin pala na posibleng mag-init to sa mga demanding na games kaya hinay-hinay lang din. At para sagutin ang tanong kung sulit ba itong Poco X6 5G, yes na yes ako dito. Di hamak na mas lamang yung mga pros kumpara sa mga cons, at kahit ikumpara sa mga 15K na phones ng ibang mga brands, sobrang competitive nitong Poco X6 5G. Lalo na kung aabutan pa natin yung early bird price. Now, hindi ko naman masasabing mas sulit to kumpara sa Poco X6 Pro. Kasi 2,000 pesos lang din yung idadagdag natin para makuha yung Pro version. At sobrang laki ng lamang nun pagdating sa performance. Pero kung praktikala ng usapan, kung sakaling ikaw yung tao na hindi naman gamer, hindi kailangan ng sobrang lakas na performance, more on media consumption lang at gustong makatipid dahil medyo limited ang budget, mas okay to sa'yo. Kasi magandang phone din to at hindi ka bibitinin sa halos lahat ng aspeto. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Links kung saan nyo to pwedeng mabili nasa description. Subscribe kung nagustuhan mo itong video. At para sa iba pang mga Poco phones na nireview ko, click mo lang itong mga videos na to.